Iba-iba tayo ng trip at hilig. Yung iba sa sobrang gusto nila yung hobby nila, ginagawa nilang koleksyon. Yung iba nangungulekta ng sapatos, laruan, at iba-iba pa. Ako mahilig naman sa mga lumang plaka. Pero meron din akong kaibigan na medyo mas malaki ang hilig. Ang koleksyon niya kasi mga rare at one-of-a-kind na mga motorsiklo. Ako po si Jay Tarok. At ako naman si Jolly Alarcon, kami ang boses ng Pilipino. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Get up and ride today. We gonna ride with Jay. Come on, let's ride today. We're gonna ride PH. Get up, get ready to ride. Come on, let's ride today. We're gonna ride with Jay. We're gonna ride PH. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by... Siya si Emil Bano, negosyante at presidente ng riding group na Euromonkeys, na kinadibilangan ng mga who's who ika nga ng riding community. Sari-saring kakaiba at mamahaling mga motor ang nasa koleksyon ni Emil. Bata pa lang siya, mahilig na siyang magmotor. Alam mo yung pagmumotor, talagang mga 6, 7 years old pa lang yung mga hopper. Ewan ko, naalala mo yung mga hopper dati. Oh. Mga hopper, nagmumotor na kami. Tapos syempre yung school ko, yung friend ko nga, mutual friend din namin ni Zach, no? Si Dino Lucas. Iniwan yung bike niya na motocross sa bahay. Tapos yun, doon ako natuto. First gear lang. Mga 1 linggo, puro first gear lang. Hindi ako marunong mag-second gear kasi may clutch eh. Hanggang natutunan ko. So doon pa lang nagmumotor na ako. So bata ka pa lang mahilig na talaga? Bata pa lang. Tapos yung when I worked in Japan, kasi I worked in Japan. So when I worked in Japan also, nagmotor din ako sandali. Buti na lang tala. Nalaman ko na hindi pala ako talaga marunong magmotor. Buti swerte, walang nangyari. Sa bilis-bilis ko doon. Lahat ng mga motor ni Emil, espesyal kung tutuusin. Pero may isa na talaga namang kahit wala kang alam sa motor, mapapatingin ka kapag nakita mo. Ito ang custom BMW R18 na gawa ng sikat na Kingston Custom Shop sa Germany. Nakabase ito sa bagong BMW R18 na kahit stock pa lang, talagang napakaganda na. Kaya nung nakita ni Emil itong bagong custom version, love at first sight siya. Anong nagustuhan mo? First time mo siya nakita dun sa video. Anong nagustuhan mo sa kanya? Parang kakaiba yung dating eh. Oo kasi di ba syempre una Art Deco, one. Tapos syempre yung motor kasi, para sa akin, parang art piece talaga siya eh, di ba? Okay. Parang collection mo siya eh. Sa dami naman ng motor, di ba? Hindi mo naman araw-araw talaga magagamit ng motor eh. It's, para sa akin talagang hindi siya daily driver eh. So Saturday, Sundays lang, pag may ride tayo, di ba? Hindi basta-basta ang custom R18 na ito. Bukod sa kinikilala mismo ng BMW ang Kingston Custom, at naka-feature pa nga ito sa website nila. 18 lang meron ito sa buong mundo. Hindi rin pangkaraniwan ang presyo, tumataginting na mahigit 4 million pesos. Dirk Orling, siya yung founder and builder ng Kingston Custom, no? So hindi lang ito yung ginagawa niya, kahit yung mga lumang mga BM may ginagawa siya ng mga art piece na magaganda.
So ito yon, of course, Ang style niya, yung style niya, Art Deco. Of okay. course, the lines, makikita mo yung, ang tawag dito, liver, na grill. Grill niya. Oo. Yan Looks like a car, no? Alam mo naman, pag specs tigabili lang ako, hindi ko masyado alam yung specs minsan. Tapos, syempre, BM na BM na Yes. old school yung Old school na line. pinstriping. Lagi. Yes. Oo. So pag nakita mo dito sa tangke, parang yan yung ginaya niya, di ba? Okay. So yung old Tinuloy school. niya lang, Yeah, okay. tinuloy niya lang. Spirit of Passion, yun ba yung ng Kingston? Yes. Okay. Ito yung tawag sa kit na yan, Spirit of Passion kit. Okay. So ang binago dyan is the front cowl, tapos of course the wiring, the adapters inside, tsaka itong mga the handlebars, hindi na to pareho kasi yung wire pinapapasok sa loob. So, parang hindi nila... Yes. Tapos, Yes. Iba custom pipe na to. Yung For the custom bike. pipe, yes. Pero yung dulo lang actually yung pinalitan niya. So yung itong dalawa lang sa dulo. So nakikita mo pati dito yung bend, meron siya. Kasi dito yung part na yan eh. Okay. Yes. And then, iba yung upuan. Yes. So yung seat, palit na ng seat. So palit yung dito, yung pan sa ilalim, seat pan, pinalitan. Tapos para magkasya to. Tapos of course yung favorite na part ko is, bukod sa harap is the rear end. Ito sexy na. Yes, na talagang lahat yung metal piece na yan, magaling, no? Sculpture na to. Sculpture. Gaya ng sabi ni Emil, hindi talaga pang-araw-araw ang motor na ito. Pero komportable pa rin naman daw i-ride, basta hindi lang sa malalayong lugar. So magdami nagtatanong kung lumiliko daw ba to. So pakita natin kung bakit lumiliko. Meron siyang bukol dito eh. Nakikita mo Oh. yan? Oo. Yan yung bukol na yan. Yung Okay. dalawa, di ba? Both sides. Yung gagalawan ng Oo. ano. So, maliliko mo talaga siya kung gusto mo siya liko. Yan, ganyan. Maliliko yan. Full liko. Kaya. So kung wala tong fairing na to, Yes. yun talaga yung turning radius Yes, yan ang turning okay. radius. So yun yung binilang niya talaga. Sinundan niya lang talaga. Oo, kailangan gawan niya ng ganyan. Stock headlight? Stock headlight, but we have to move it. So meron siyang adapter sa loob to move it in front. Okay. Yes. Kasi maganda na yung stock headlight eh. And ito, syempre parang aeroplano. Yes, para siya aeroplano. Stock tank. Stock tank na yan, yes. Okay. Bukod sa craftsmanship, rarity, at talaga namang makalaglag pa nga na itsura. May isa pang dahilan bakit talagang espesyal ang motor na ito kay Emil. Ang tumulong kasi sa kanya para makuha ito ay si Gil Balderas, ang dating direktor ng BMW Motorrad dito sa Pilipinas na pumanaw noong Hunyo. Sa collection mo, Emil, parang ito yung isa sa mga jewel mo, no? Sa collection. Yes, yes, Parang oo. special bike ito sa collection mo. no? Special sa tingin ko kasi rin, of course, how Gil participated in it and tapos yung nangyari, of course. So, parang automatically, parang na siya eh. Kumbaga, may meaning na siya. Bukod sa R18, nakaparada rin sa garahe ni Emil ang mga rare na custom Norton at Ducati Sports Classic bikes. Kailangan ba ganito rin ang koleksyon mo para makasali ka sa grupo nila na Euro Monkeys? Sabi ni Emil, hindi naman. Kailangan lang ay may motor ka at marunong makisama. Number one is yung culture ng grupo. So, dapat pare-pareho kami. Meron kaming parang triangle. Yung number one, family yan. Diba? Anything, basta family pinag-uusapan, hindi mo na kailangan mag-ride. Basta may drop mo na lahat yan. Hindi mo na, sabihin mo family matters, tapos na yon. Second is business. Yun, importante rin yan, of course. No? Kundi, wala tayong pambili ng motor, di ba? And third, parang yung grupo. Kasi ito na yung mga kaibigan mo, grupo mo. So, yun yung kultura na dapat pare-pareho kami. Maganda tingnan at masarap i-ride ang mga ganitong klase ng motorsiklo. Pero para sa mga nagbabalak magsimula ng ganitong koleksyon, babala ni Emil, hindi ito ganoon kasimple. Kailangan na i-enjoy mo talaga ang proseso. At mas malalim din ang dahilan ni Emil sa pagkolekta ng mga rare na motorsiklo. Kailangan, alam mo, meron niyang mga R&D talaga. No? May headaches yan na hindi siya magiging perfect. At mas malalim din ang dahilan ni Emil sa pagkolekta ng mga rare na motorsiklo. Anong greatest joy of owning something, one of a kind? Anong pakiramdam mo? Parang... Well, para sa akin, it's more of inspiring us, no? And of course, talking to you guys, yung camaraderie ng grupo, brand equity ng Pilipinas, and gusto ko talaga kasi ma-inspire yung tao, lalo na during pandemics like this, na there are more opportunities
than you think. Hindi naman fun sa akin na pag mayabang ko sa'yo na, meron ako na ito. Hindi talaga yun eh. It's really, na happy ako na nandito siya sa Pilipinas. Happy ako that I get to talk to a lot of people and, give them like, pwede pala mag-custom na ganyan. Tapos sabihin nila, ayaw ko ng ganyan kasi ayaw ko hindi magamit. Alam mo yan? May ganyan pala sa Pilipinas. May ganyan pala sa Pilipinas. Mas importante sa akin yung gano'n.